Yan! Yan mismo ang black sand mining. Ang daming nasisira, no? At kung kayo ay taga Pangasinan, di na kailangan lumayo upang masaksihan ang distroso ng pagmimina ng magnetite. Hulyo 2011 pa lang ay napansin na ng mga taga-barangay Sabangan sa Lingayen ang nagaganap na excavation sa kanilang lugar. Sa pag-iimbestiga, lumalabas na ito pala'y pagmimina ng black sand. Opo, tama po ang narinig ninyo. Pagmimina at hindi kung ano pa. Kasi ba naman, ang pangalan ng kumpanyang nag-ooperate ay Alexandra. At kahit i-google mo pa, ang Alexandra ay isang kumpanya sa pagmimina. Di nagtagal at lumawak ang kanilang operasyon. Siyempre hindi sapat ang maging saksi lamang. Kung taga doon ang tatanungin, hinding-hindi po sila sang-ayon sa nangyayari. May permit man yan, kailangan talaga po ipahinto. Kasi po buhay ng tao nakasalalay. Yung estado ng barangay Sabangan, istansa Malimpok. August 1 ay nagpadala ng resolution ang barangay Sabangan. Hinihikayat nila ang sangguniang bayan ng Lingayen na mag-imbestiga sa nagaganap na pagmimina. Dahil ito po'y nakasisira sa kanilang kapaligiran. Nakakainis pero parang hindi nakagulat-gulat nang sabihin ng Committee on Environmental Sanitation and Natural Resources Management na ang pagmiminang ito ay legal. Dahil may permit di umano mula kay Governor Espino. Pero kung bubusisiin, permit para sa small-scale mining ang ibinigay. Teka, alam kaya nila ang ibig sabihin ng small-scale mining? Ito small-scale, ito naman large-scale. O ito small-scale, at ito naman large-scale. O ito pa small-scale, at ito naman large-scale. Ngayon, ano na nga ang may tatawag dito? Small scale o large scale? Sa black sand mining, heavy metals ang hanap ng mga nagmimina. At isa na dyan ang magnetite. At kung detalye ang pag-uusapan, ganito po ang nagaganap sa kanilang pagmimina. Nagsisimula ang lahat sa paghuhukay ng black sand gamit ang heavy equipment. Sinimulan niyan sa Sabangan at umabot pa ng estansa. At ang hinukay na ito'y umaabot ng halos 20 feet. Ang lalim ano? Ang mga nahukay ay inilalagay sa mga truck. At dadalhin kung saan naroon ang processing plant. Ihihiwalay ng planta ang magnetite mula sa buhangin. At ang buhangin halos pulbos na ang katangian dahil sa kawalan ng heavy metals, ay ibinabalik nila sa mga pinaghukayan. Dahil walang heavy metals, kailangan mag-ingat kasi parang kumuno yan kapag inapakan. Ang na-extract naman na magnetite ay hinahakot papunta sa isang barge na magdadala ng kung saan man ito ibinibenta. Sa ganyan ba namang kalaki na operasyon, hindi na small-scale mining ang tawag dyan, di ba? At sa karanasan po, ang ganyang klaseng pagmimina ay mapanganib sa ating kalikasan, sa ating buhay, at lalong-lalo na po sa ating kabuhayan. Siyempre, papalag ka, di ba? Kaligtasan at kalikasan natin ang tinatamaan dyan. At ang ating pagkakaisa para labanan nito ay nagbunga ng isang cease and desist order mula sa MGB at EMB Region 1. Pero di mo rin alam kung bakit tila di nakarating sa kinauukulan ng mga dokumento o sadyang nasilaw na sila ng sobrang kayamanan. Kung sa bagay, yung magnetite na nakukuha doon ay aabot sa bilyong pisong halaga kapag naibenta. At madami ang posibleng kita. Kaya siguro wala silang pakialam. Hindi nga nila agad itinigil ang mapanirang paghuhukay at lalong masakit sa ulo marinig mula sa governor at local government ng probinsya ang pagtatanggol sa mapanirang pagmimina na ito. Naku, kung nandyan lang si MacArthur, baka nagalit yun ng bongga. Kung World War II ngayon, makalanding kaya siya sa malakumunoy na terrain na kagagawa ng black sand mining.
Alam nyo po kasi lahat naman ng mali ay nabubuking. Kahit gaano katagal nyo po yan itago. Kaya siguro napilitan ng sangkot sa pagmimina na magpalit ng pagmumukha. Pag-alis ng dating kumpanya na Alexandra, pumasok naman ang isang nagpakilalang Cypher Builders Incorporated. Binigyan sila ng governor ng pahintulot para sa mga earth-moving activities para di umano gawing kaaya-aya para sa ekoturismo ang lugar. Kung sa bagay, earth-moving activity din kasi ang pagmimina ng black sand. Pero pangalan lang naman na nagbago kasi halos pareho ang board of directors ng Alexandra at Cypher. At ang mismong kagamitang iniwan ng Alexandra mula heavy equipment hanggang planta, ang mismong gamit din ng Cypher. Not to mention na halos pareho din sila ng personnel. Nabuking din na hindi pa incorporated ang Cypher nang magpirmahan sila ng probinsya ng Memorandum of Agreement. Sabi nga, anumang mali lalo na kapag ginawa mo sa tao at kalikasan ay mabubuking at mabubuking. At syempre, hindi ito papayagan ng ating mga kababayan. Binantayan at nilabanan natin ang operasyong ito mula pagpasok at ipinagmamalaki nating sabihin na dahil sa pagkakaisa ng taong bayan, kaya nating labanan ang anumang pagtatangka na sirain ng kasakiman ang ating mahal na kalikasan. Tuluyan nang pinahinto ang black sand o magnetite extraction sa ilang coastal barangay sa Lingayen, Pangasinan. Wala nang black sand mining dito sa banggit na coastal barangay. Kasunod po yan ang reklamo ng ilang residente dahil peligroso raw ito. Mabuti na lang at pumalag tayo. At dapat lang, lalo na kung kinabukasan ng ating mga anak, ng bayan ng Lingayen at buong probinsya ng Pangasinan ang ating pag-uusapan. Di ba mas masaya kapag nagkakaisa? Lalo pa at napipigilan natin ang pagkasira sa ating kabuhayan at sa ating kalikasan. Kaya paalala po na patuloy tayong magbantay, patuloy na ipagtanggol ang kalikasan ng Pangasinan.